Sumuko na kagabi ang sospek sa viral na gas and run incident sa Quezon City nitong May 3. Humingi ito ng paumanhin sa gas station attendant at binayaran ng halagang 1,500 na gasolina. Ngunit sa kabila nito, nilinaw ng Philippine National Police na hindi pa rin ito nangangahulugang pagbasura ng kasong isasampa laban sa kanya. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Randolph Tuanyo, nananatiling may batayan para sa kasong estafa ang insidente. Ang nasabing suspect sa nasabing gas and run incident ay sumuko kagabi. Kasama po dyan sa yung pag-apologize nila doon sa gasoline stations at sa attendant, binayaran na rin po yung 1,500 na itinanda. Bukod pa po ito doon sa public apology na ginawa. Tinanggap lang po yung kanyang apology, pero itutuloy po yung kaso na estafa laban sa nasabing suspect po. Batay sa investigasyon, lumalabas na habang nagpapagasolina ay nakikipag-usap sa telepono ang suspect sa kanyang asawa matapos umanong manggaling sa isang party. Giit ng suspect, akala niya ay naibigay na niya ang kanyang card bilang bayad kaya umalis siya sa lugar. Ngunit ayon sa gas attendant, hindi po umano ito nakakapagbayad nang umalis ang sasakyan. Di umano sapagkat habang sila ay nagpapakarga ng gasolina at siya ay nakikipagtalo sa cellphone, ang depensa niya, base sa binigay niya kagabi, ay naibigay niya na raw yung card niya at nakapagbayad na raw po siya. Pero ito naman ay lumalabas, contrary do sa report ng gas attendant, na siya ay hindi pa nakapagbayad nang siya ay umalis. Samantala, bukod sa gas and run incident, iniimbestigahan din ng Quezon City Police District ang posibleng kaugnayan ng parehong sasakyan sa naunang insidente ng reckless driving noong Oktubre nakaraang taon sa Maynila matapos itong mag-viral sa social media. So tinitingnan po ngayon yan ng QCPD kung ang driver ng nasabing the same car na involved sa gas and run, kung siya rin po yung nagmamaneho. Ito po yung ginamit ng QCPD para sa show cause order na kung saan request ng QCPD na alisan po o tanggalan ng lisensya ang nasabing driver. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.